Saan ka kakampi doon? Yung sa posisyon ng Pilipinas o sa posisyon ng China? Hindi kailangan ko lang isip. Pilipinas po. Kasi dito talaga ako eh. Okay. Malabo ako dun sa China. Kasi matapang wala na ako dun. Okay. Siguro yung anak mo, ganun din. Siyempre. Ah. Yes po, yes. Sige, maliwanag yon. Tanungin ko ang, maraming salamat Mr. Ong, tanungin ko ang Office of the Solicitor General. Ano yung position paper ng House Bill 8839 filed by Congressman Salceda and Congresswoman Ferrer granting Philippine citizenship to Mr. Lee Duan Wang. Lee Duan Wang approved by the House on third reading. Is the applicant for naturalization present here? Please and raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this Senate hearing? Please sit down. The applicant is under oath. For the record, the act of granting naturalization is seldom done by this committee except for some outstanding circumstances. And I would like to refer to the instances when this committee granted, among others, naturalization to Marcos Dauthit, which resulted in Republic Act 10148, Andre Blanche, Republic Act 10636, Angie Kwame, Republic Act 11543, Mr. Marañon, Republic Act 1150, and Justin Brownlee, Republic Act 11937, among others. And there are 4 modes to become a Filipino citizen. One is through administrative naturalization under Republic Act 9139, which is the Administrative Naturalization Law of 2000. And the other one is judicial naturalization under Commonwealth Act number 473, the revised naturalization law. The third one is legislative naturalization in the form of law enacted by the Congress bestowing Philippine citizenship to an alien. The records, Mr. Secretary, can you narrate the records submitted by the applicant here? Coming from the lower house. Yes, Mr. Chairman. From the lower house, Mr. Wang Lee Duan submitted an affidavit of intent to become a naturalized citizen, duly notarized, and such affidavit includes a list of all present residences of the applicant, his declaration of financial capacity supported by bank certificates and passbooks. He also submitted proof of ownership of real and personal properties. He also has a declaration that he possesses none of the disqualifications to become a naturalized Filipino citizen. He likewise submitted, Mr. Chairman, a photocopy of his latest Philippine visa, a photocopy of his passport, NBI clearance, Bureau of Immigration clearance, police clearance from applicant's current place of residence, barangay clearance and certificate of residency, certified true copy of applicant's alien certificate of registration, duly authenticated birth certificate of applicant, duly authenticated birth certificate of spouse, duly authenticated income tax return of the applicant for the past 3 years, receipts of payment of income tax by the applicant for the past 3 years, duly notarized affidavits of good moral character, medical certificate from a government hospital, 2 photographs of the applicant taken within the past 3 months, and other relevant documents, Your Honor.
All of these submissions were likewise submitted during the House deliberations, Committee on Justice. Yes, Your Honor. And pursuant to our rules, all the documents submitted emanating from the lower house would likewise be taken into consideration by this Senate Committee on Justice. If I may ask, Mr. Wang, do you speak Tagalog or do you need, because I see a translator here, do you speak Tagalog or? Tagalog po. Tagalog? Opo. Marunong ka mag-Tagalog. So why is there a need for a Mr. Kelly Huy, translator? If ever lang po sir na medyo nahirapan po sa Tagalog, I will translate lang po in his behalf po. Okay. So, pwede rin namang walang translator. Pwede naman po sir. Okay. So, ang tanong dito ng committee, ito yung mga tinatanong ko lagi. So, kumpleto naman yung mga papeles mo. Eh, bakit gusto mo maging Pilipino? Bakit gusto mong maging Filipino citizen? Marami na kami Pilipino rito. Mababait ang Pilipino. Mababait ang Pilipino. Bakit gusto mong maging Pilipino? Mabait talaga ng mga Pilipino po. At saka, ang 30 years na po ako dito sa Pilipinas po. Hindi ko tinatanong kung ilang taong ka na rito. Bakit gusto mong maging Pilipino? Kaya, yung matagal po na ako dito, yung mga kaibigan ko, mga Pilipino, mabait po. At saka talagang gusto kami ng habang buhay, magtirahan po dito. Gusto mo ng habang buhay sa Pilipinas? Opo, opo. Handa kang mamatay na Pilipino? Ha? Opo, hanggang patay po. Ano sa... I've been looking at your records. Ano ba gusto mo? Mag-Inglesan tayo o mag-Tagalog? Tagalog lang. Tagalog? Opo. Bakit marunong ka na mag-Tagalog? Lagi ko lang kausapin mga kaibigan ng Pilipino po. Dahil ganun katagal ka na sa Pilipinas? 33 years na po. 33 years. So, may pamilya ka na rito? May anak ka na rito? Meron po, dalawa po. Dalawang po? O ano? Dalawang anak ko po. Dalawa ang anak mo. Natatawa itong mga tiga-DBM eh. Dalawa ang anak mo sa Pilipinas. Saan nag-aral yung mga anak mo? Sa lalaki po sa Xavier. Ang babae. Xavier. Opo. Xavier. Ah. Dito yan sa San Juan. Opo. Yung babae po sa Ika. Ano ba yung Ika? Yung Sa San Juan? Yung San Juan din po. San Juan. Sa San Juan. Kasama mo ba dito yung mga anak mo? Yung lalaki po, yung panganay. Pwede ba tumayo? Yung anak? Ayun. Ikaw ang anak. Hindi ka pa pinapaot pero marunong ka rin magtagalog? Marunong. Let the records reflect. Can we get your name? Kunin mo yung pangalan. Pwede ka siguro maupo dito. Wala na bang upuan pa? Paalisin muna natin yung DBM. Pilipino naman to mga DBM na to eh. Can we move a little bit to the right? Sama niyo yung nameplate niyo para ano. Dito na po. Attorney Chutor, palipat-lipat ka na kay Congressman Chutor. Nakakadalawang lipat ka na. Congressman Anyela, can you move to a little bit to, diyan ka, takot sa aircon. Can we get your name? Pangalan ko po, Justin Wang. Ito ka nag-aral? Dito po, sa San Juan. San Juan? Opo. Saan ka pinanganak? Dito rin po. Saan? Sa Manila. Manila po. Sa Pilipinas? Yes po. Magaling ka na magtagalog? Talaga ko, yes po. Ganong katagal ka na sa Pilipinas? Dito po ako pinanganak eh. Dito ako lumaki po. Dito ka lumaki. Yes. Dito ka na naninirahan. Yes. Kumusta tong tatay mo? Mabait? Mabait po ko. Masipag rin. Ha? Masipag po. At mabait po. Mabait. So talagang gusto nyo na sa Pilipinas? Yes po, yes. Models? Yes. Chinese, Filipino rin po meron. Pilipino? Opo. Ang ginagamit mo, Mark ano? Mark Ong. Bakit? Yung Ong ba at Wang pareho yon? Pareho po. Kasi nasa Manta din, Wang po.
Pero pag sa Fokkinis po, sa Fokkin province, Ong po. So ikaw si Mark Ong. Opo, opo. So, ang panlasa mo, sinasabi mo, Pilipino na. Opo. Masarap ang Filipino food. Marunong ka magsalita ng Pilipino. Dahil doon, Pilipino ka na. Gusto mo na maging Pilipino. Opo, opo. Ang hinahanap ng kumiting ito, pusong Pilipino. Si Justin Brownlee, talaga nung ginawa namin Pilipino, kahit mabali ang likod sa basketball, pinapakita niya, minahal niya ang Pilipinas. The same is true with, we have a second applicant for naturalization here. Later, we will be asking you, you can be seated there. So that is also what we will be requiring. Paano masasabi na meron ka ng pusong Pilipino? Kasi nasa Filipino-Chinese chamber po rin ako. Filipino-Chinese, ano po? Chamber. Chamber. Ano yung ginagawa ng Filipino-Chinese chamber? Lagi po kami ng kasama kahit sa may mga bagyo o sa medical mentions o tatayo din kami ng mga eskwelahan po. Ibig sabihin, tumutulong kayo magtayo ng mga eskwelahan. Opo. Ano yun, public school o private school? Sa mga probinsya kasi yung Filipino-Chinese ng chamber, hindi ko rin tatlong kung private o ano, pero basta pag may kailangan, tulungan po kami. Tumutulong kayo. Nakita ko rin dito sa record mo na ikaw ay bumbero. Opo, opo. Anong bumbero sa sunog? Sa sulok po. 2005 hanggang 2012 yung bumbero po. Ermita Malate Fire Rescue Volunteer Association. Opo. Pumupunta ka naman sa sunog. Opo. Dahil doon, pwede ka na Pilipino. Tumutulong kang maapula ang sunog. So, nagdo-donate ka rin sa mga nasunugan. Opo. Kaya hanggang ngayon, direkto pa rin ako po doon sa emerita ng yung bumbero po. Tapos dito sa Philippine-Chinese Chamber of Commerce and Industry, nagbibigay kayo sa mga kalamidad, medical mission. Tapos, itong One Care Foundation, Opo. ano naman ito? Yung sa pang-Navy po, marami po kami nang bigay ng face mask, yung facial, alcohol, mga grocery, ganun. Nung pandemic. Opo. Halimbawa, saan lugar kayo namigay? Marami po. Ang Pasay, Manila, Paranaque, marami po.